Find the quotient of the given monomials. Hanapin natin ang quotient. So, una natin gagawin ay kunin natin yung factors ng negative 21 para makancel natin yung 7 sa denominator. So, ang factors niyan ay negative 3 times 7. Okay? So, yan yung factors niya. And dito naman, d cubed divided by d squared. Mas malaki yung d cubed kesa sa d squared. So, kapag nag-derivate tayo ng terms, so yung exponent ay mina-minus o sinasubtract. Kaya dito tayo mag-subtract sa numerator at yung square ay dadalhin natin sa taas. Ayan. So, bakit andun sa taas? Kasi mas malaki yung d cubed kesa sa d squared. Kaya yung exponent, dito natin sa numerator dadalhin. Okay, ito naman, e raised to 7 divided by e raised to 7. So, pareho lang. Kaya minus lang natin. 7 minus 7. And yung panghuli, f raised to 5 divided by f cubed. So, mas malaki yung f raised to 5 sa f cubed. Kaya dito lang din natin dadalhin or dito tayo magsasubtract sa tawag dito, sa numerator. So, 5 minus 3. So, yan. And then, yung 7, ikopya natin dito. So, wala nang variables ito sa denominator kasi andun na lahat sa taas. Ayan. So, cancel natin yung common term. So, yung 7, ika-cancel natin. So, yung E1 ay negative 3. Ayan. And ito, D raised to 3 minus 2 equals D raised to 1. And then E, 7 minus 7 equals, yan ay magiging E raised to 0. And then yung F. So, 5 minus 3 equals 2 or F squared. So, yung final answer natin dito, so bring down natin yung negative 3. So, D raised to 1. So, considered na yan na letter D na lang. So, di na natin sinusulat yung 1. So, E raised to 1 ay E raised to 0 is equal to positive 1. So, any variable or number raised to 0 is equal to 1. And then F squared. So, for our final answer, sulatan natin yung final answer. So, negative 3, yan. Negative 3 times D times 1 times F squared is equal to, yan ang ating magiging sagot. So, nawala na yung 1 kasi minultiply na natin. So, yun lang din yun. So, negative 3D F squared ang sagot natin sa problem na ito.